Yun, muli, binabati po namin kayo ng magandang araw ng Miyerkules. Medyo napahinga si Kapernan sa live. Nagkaroon lang ng konting problema sa health, no? Siyempre, napapagod din po. Kaya gano'n. Pari pag-aaralan po natin ngayon ay ang hiwaga. No? Malaking bagay po ito at kailangan po ito ng pamantayan. Kaya sana makinig kayo at i-share nyo yung ating mga episode sa Facebook ni Fernando Lagamia. Ganon din sa ating YouTube channel, God Divine Government. Awitan muna tayo ni Kuyang, ano? Pinagagawan ka ng mga dayuhan. Unay dumating ang mga dayuhan, sila ay dumaon sa isla ng Mactan. Tayo'y sinailalim ang kapangyarihan sa pamamagitan ni Ferdinand ng sila. Ngunit sila pula ko, kanyang tinutulan ang mga kagustuhan ng mga dayuhan. Ito ay lumaban ang harap-harapan at nasawi nito sila tila. Ngunit ang masakit, tayo'y pinsyahan at ibang lahi at panindigan. Habang maapit, di makatarungan, wapitin ay papatayan. Bansang Pilipinas, puno ka ng yaman, ngunit ang mamamayan ay nahihirapan. Kaya tanong namin sa puso't isipan, hanggang kailan itong kaguluhan? Salamat Panginoon sa iyong kabutihan, at alam mo sa amin isang gentleman. Kaming tinuruan ang pamantayan sa pamagitan ni Sir. Isang pamantayan ang ating batayan upang tayo'y maging ganap na huwaran. Tayo'y magkaisa, magtulong-tulungan upang biyaya ng Diyos ating makamtan. Biyaya ng Diyos sa pinakalaan sa buhay natin, puso at isipan. Meron itong hiwaga at katalinuhan, at higit sa lahat, buhay na walang hanggan. Walang pataasan, walang pagalingan, kababang loob ang ating kailangan. Sapat na karunungan ay hindi batayan upang makatid ang kaligtasan. Tayo na't magkaisa, mga Pilipino,
kailangan, ikapapayagan, agabi ng dayuhan, buong buhay namin, sa'yo'y ilalaan. Mabuhay ka, ina naming bayan. Buong buhay namin, sa'yo'y ilalaan. Mabuhay ka, ina naming bayan. Mabuhay ka, ina naming bayan. Mabuhay ka, ina naming bayan. Ayun, salamat kuyang sa kinumpos niyong awitin na pamantayan, no? Ngayon po, dako tayo sa at ito'y maiksi lang po ang ating ginawang leksyon tungkol sa hiwaga, no? Sana yung mga kasamahan natin ay tangkilikin nila yung gawain ito dahil ito'y kasama sa pamantayan bilang isang taong huwaran. Yang hiwaga. Kasama naman yan kahit sa tarpaulin natin. Yan, kung makikita niyo sa likod. Dahil bakit po ang hiwaga po, tama po kanya, kailangan po ng bayan. Hindi lang batas. Hindi lang po katas-taas ang batas, kundi kasama niya ang hiwaga. Hindi ito revelation. Kasi ang hiwaga ang magbubukas ng mata ng buong bayan. Hiwaga po yan. No? Kung mapapansin natin yan sa unang talata na aking bibigkasin o babasahin sa Colosas 1:26-27, nakalagay po rito, maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi, datapot ngayon, ipinahayag sa kanyang mga banal na sa kanila'y minagaling ng Diyos na ipakita kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga galit o mga hintil, na ito'y si Kristo na asa inyo na pag-asa sa kaluwalhatian. Kung mapapansin nyo, yun sa Colosas na yan na sinasabi, ang mga lihim na yan ay napakahiwaga po. Kaya nga po nang sinasabi na ang makapagpapaunlad sa bansa ay ang God Divine Government, mga lihim po kasi yan. Lihim na ngayon ay inihahayag. Yan po ang hiwaga. Kaya po ang pamagat ng leksyon natin ang hiwaga ng God Divine Governance. Yan po ang kailangan. No? Bilang isang taong huwaran, ayon sa 7 pamantayan. Yan po yung hiwaga. Ngayon, sa ating panimula sa hiwaga, misteryo po kasi ito na ngayon ay inihayag na ng Diyos. Kung titingnan po natin sa Efeso 2 o 3:9 at maipakita